Ihanda ang module na ito upang lubos mong malaman at matutuhan ang mga mabubuting asal na dapat taglayin ng isang batang Pilipinong katulad mo. Tatalakayin sa module na ito na ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay isang kaaya-ayang pag-uugali. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakapaglalahad na ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay pagmamahal sa sarili. Subukin, panuto. Sa iyong sagutang papel, gumuhit ng puso sa bawat bilang at kulayan ang mga ito sa pamamagitan ng pagpili ng kulay na katumbas ng gawaing ipinapakita sa bawat larawan. Asul, kinukumusta ang kaibigan. Pula, pagsauli ng nahulog na gamit sa may-ari. Dilaw, ibinabahagi ang pagkain sa kalaro. Berde, inaalalayan ang matanda. Kahel, pinagbubukas ng pinto ang kapatid. Bilang 1, tingnan ang larawan. Ano ang sagot? Tama, dilaw. Bilang 2, tingnan ang larawan. Ano ang kulay ng puso? Magaling, asul. Bilang 3, tingnan ang larawan. Ano ang kulay ng puso? Tama, pula. Bilang 4, tingnan ang larawan. Ano ang kulay ng puso? Magaling, dalandan. Bilang 5, tingnan ang larawan. Ano ang kulay ng puso? Tama, berde. Ang ating aralin ay ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Ang paggawa ng kabutihan para sa ating kapwa ay itinuturo na ng ating mga magulang bago pa man tayo magsimulang mag-aral. Isa itong magandang kaugalian ng pakikipagkapwa-tao at pagtulong sa mga nangangailangan. Nagdudulot din ito ng saya at kahinahunan sa ating kalooban, kaya naman dapat itong sanayin na gawin sa araw-araw. Balikan, panuto, basahin isa-isa ang bawat pangusap. Iguhit sa iyong sagutang papel ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng pagbabahagi ng anumang mayroon ka sa iyong kapwa at malungkot na mukha kung hindi. Bilang 1, binigyan ni Ana ng biskwit ang kanyang kalaro. Binigyan ni Ana ng biskwit ang kanyang kalaro. Tama, masayang mukha. Bilang 2, tinuruan ni Nicole magpinta ang kanyang kapatid na si Nina. Tinuruan ni Nicole magpinta ang kanyang kapatid na si Nina. Tama, masayang mukha. Bilang 3, ibinigay ni Nico ang kanyang mga pinaglitang damit sa kanyang pinsan. Ibinigay ni Nico ang kanyang mga pinaglitang damit sa kanyang pinsan. Magaling, masayang mukha. Bilang 4, hindi ipinahiram ni Karen ang lapis na hinihiram ng kanyang kaklase. Hindi ipinahiram ni Karen ang lapis na hinihiram ng kanyang kaklase. Tama, malungkot na mukha. Bilang 5, tinulungan ni Lenny ang kaklase niyang nahihirapan sa pagbabasa. Tinulungan ni Lenny ang kanyang kaklase niyang nahihirapan sa pagbabasa. Magaling, masayang mukha. Tuklasin. Basahin ng tula, tukuyin ang mga gawain na nagpapakita ng paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Ang pamagat ng tula, Mabuting Bata, ni Eloisa A. Elemento. Mabuting bata, iyan ang tawag kay Lani. Mahal at kinagigiliwan siya ng marami. Pagbati at pagngiti ang ibinibigay niyang palagi. Kanyang bahon ay handang ibahagi. Kahit matira ay kaunti. Sa labi ay matamis na ngiti ang namumutawi. Pag-aalaga kay Lola Lily
at pagtulong sa gawahing bahay, laking ginhawa kay Nanay Sally. Sa kanyang paraang munti, pagtulong sa kapwa ay naging gawi. Tunay ngang kawili-wili ang batang mabuti na ang pangalan ay Lani. Panuno. Sagutin ang sumusunod na tanong sa bawat bilang. Isulat sa sagutang papel ang titik ng iyong sagot. Bilang 1, ano ang tawag nila kay Lani? Ano ang tawag nila kay Lani? A. Mabuting bata. B. Masunuring bata. C. Matalinong bata. D. Mapagbigay na bata. Tama! A. Mabuting bata. Bilang 2. Alin sa sumusunod ang hindi nabanggit sa tula? Alin sa sumusunod ang hindi nabanggit sa tula? A. Ibinabahagi ni Lani ang kanyang baon. B. Tumutulong sa kanyang Nanay Sally sa gawaing bahay. C. Laging bumabati at ngumingiti. D. Si Lani ay nagtatanim sa bakuran. Magaling! D. Si Lani ay nagtatanim sa bakuran. Bilang 3. Ano ang nagawang kabutihan ni Lani sa kanyang Lola Lily? Ano ang nagawang kabutihan ni Lani sa kanyang Lola Lily? A. Inaalagaan ni Lani si Lola Lily. B. Pinapasayaw ni Lani si Lola Lily. C. Pinag-iigib ni Lani si Lola Lily. D. Pinaliliguan ni Lani si Lola Lily. Tama! A. Inaalagaan ni Lani si Lola Lily. Suriin, ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay hindi dapat binabayaran ng material na mga bagay, kundi dapat ito ay bukal sa kalooban o kusang ibinibigay sa bawat taong nangangailangan ng tulong. Kahit maliit at simple lamang ang tulong na ating kayang ibigay, ito ay isang malaking bagay na kung tutuusin at ito ay hindi kayang pantayan ng kahit na anong halaga ng pera. Madaming mga paraan upang makagawa ng mabuti sa ating mga kapwa. Narito ang ilan sa mga gawain na nagpapakita ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Pagpapahiram ng gamit sa kaklase. Pagbibigay ng donasyon sa mga nangangailangan. Pagtulong sa kapwa. Pagtulong sa gawaing bahay. Pagyamanin. Panuto. Basahin ang mga sitwasyon sa bawat bilang sa unang kolum. Ilagay sa iyong sagutang papel ang check kung ito ay nagpapakita ng mabuting paggawa sa kapwa at X naman kung hindi mabuti. Mga sitwasyon. Bilang 1, tinutulungan si nanay sa pagwawalis sa bakuran. Tinutulungan si nanay sa pagwawalis sa bakuran. Tama, check. Bilang 2, inaagawan ng baon ang kaklase. Inaagawan ng baon ang kaklase. Tama, X. Bilang 3, hindi isinasali sa laro ang kapatid. Hindi isinasali sa laro ang kapatid. Magaling, X. Bilang 4, nagmamano sa nakatatanda. Nagmamano sa nakatatanda. Tama, check. Bilang 5, pinapasilong sa payong ang kaklase. Pinapasilong sa payong ang kaklase. Magaling, check. Isa-isip, panuto, iguhit sa iyong sagutang papel ang mga puso na may nakasulat na pag-uugali tulad ng makikita sa ibaba. Piliin sa mga ito ang mga katangian ng isang mabuting bata at kulayan ito ng pula. Bilang 1, masayahin. May kulay ba ito na pula? Tama, may kulay. Bilang 2, bugnutin. Bugnutin. May kulay ba ito na pula? Magaling!
Wala. Bilang 3, matulungin. Matulungin. May kulay ba ito na pula? Tama, mayroon. Bilang 4, mapagbigay. Mapagbigay. May kulay ba ito na pula? Tama, mayroon. Bilang 5, mapagmahal. Mapagmahal. May kulay ba ito na pula? Magaling, mayroon. Isagawa, panuto. Basahin ang sitwasyon sa ibaba, sagutin at isulat ang titik ng iyong sagot sa sagutang papel. Sitwasyon 1. Nakita mong nadapa ang kaklase mo at nasugatan. Ano ang gagawin mo? Nakita mong nadapa ang kaklase mo at nasugatan. Ano ang gagawin mo? A. Tutulungan ko siyang makatayo at gagamutin ang kanyang sugat. B. Tutulungan ko siyang makatayo. C. Gagamutin ko ang kanyang sugat. D. Tutulungan ko siyang makatayo at sasamahan ko siya sa aming guro para magamot ang kanyang sugat. Tama, D. Tutulungan ko siyang makatayo at sasamahan ko siya sa aming guro para magamot ang kanyang sugat. Sitwasyon 2. Umiiyak ang kapatid mo dahil nasira ang kanyang laruang kotse. Ano ang gagawin mo? Umiiyak ang kapatid mo dahil nasira ang kanyang laruang kotse. Ano ang gagawin mo? A. Bibigyan ko siya ng ibang laruan. B. Bibilhan ko siya ng bagong laruan. C. Itatapon ko na ang sira niyang laruan. D. Lilibangin ko na lang siya para hindi na siya iiyak. Ano ang sagot? Tama, D. Lilibangin ko na lang siya para hindi na siya iiyak. Sitwasyon 3. Nakita mong nahihirapang magbuhat si Aling Beng ng kanyang mga pinamili. Ano ang gagawin mo? Nakita mong nahihirapang magbuhat si Aling Beng ng kanyang mga pinamili. Ano ang gagawin mo? A. Aakayin ko siya hanggang sa makarating sa kanilang bahay. B. Tutulungan ko siyang magbuhat ng kanyang mga pinamili. C. Kukwentuhan ko siya hanggang sa makarating sa bahay nila. D. Magmamano ako kay Aling Beng. Ano ang sagot? Tama, B. Tutulungan ko siyang magbuhat ng kanyang mga pinamili. Sitwasyon 4. Nakita mong nagkamali sa pagsusulat ang iyong kaklase. Ano ang gagawin mo? Nakita mong nagkamali sa pagsusulat ang iyong kaklase. Ano ang gagawin mo? A. Pahihiramin ko siya ng pambura. B. Papayuhan ko siya na uulitin niya ang kanyang pagsusulat. C. Bibigyan ko siya ng bagong papel. D. Pahihiramin ko siya ng lapis. Kung ang inyong sagot ay A. Pahihiramin ko siya ng pambura, tama kayo. Sitwasyon 5. Nakita mong nagwawalis ang iyong nanay sa inyong bakuran. Ano ang gagawin mo? Nakita mong nagwawalis ang iyong nanay sa iyong bakuran. Ano ang gagawin mo? A. Kukwentuhan ko si nanay para hindi siya mapagod. B. Sasayuan ko si nanay para maging masaya siya. C. Kukuha ako ng pandakot at tutulungan si nanay. D. Pipitas ako ng bulaklak at ibibigay kay nanay. Kung ang inyong sagot ay C. Kukuha ako ng pandakot at tutulungan si nanay, tama kayo. Tayahin. Panuto. Ano ang gagawin mo sa sumusunod na sitwasyon? Iguhit ang iyong sagot sa sagutang papel. Bilang 1, may nakita kang pitaka sa ibabaw ng mesa. May nakita kang pitaka sa ibabaw ng mesa. Hahanapin ko ang may-ari at ibabalik sa kanya ang pitaka. Hindi ko papansinin ang pitaka.
mo ang pitaka at sa akin na lang? Itatapon ko na lang ang pitaka. Ano ang sagot? Tama! Hahanapin ko ang may-ari at ibabalik sa kanya ang pitaka. Bilang 2. Nakita mong nahihirapan sa pagbubuhat ng mga aklat ang iyong kaklase. Nakita mong nahihirapan sa pagbubuhat ng mga aklat ang iyong kaklase. Tatawag ng ibang kaklase para siya ay tulungan. Lalapit ako at tutulungan siya. Pababayaan ko lang siya. Isisigaw kong, kaya mo yan? Ano ang sagot? Tama, lalapit ako at tutulungan siya. Bilang 3. Nakita mong umiiyak ang iyong kaklase dahil siya ay nasugatan. Nakita mong umiiyak ang iyong kaklase dahil siya ay nasugatan. Sasabihan ko siya na maging matapang. Sasamahan ko siya hanggang sa dumating ang kanyang magulang. Dadalhin ko siya sa klinika para magamot ang sugat niya. Bibigyan ko siya ng candy para hindi na siya iiyak. Ano ang sagot? Magaling! Dadalhin ko siya sa klinika para magamot ang sugat niya. Bilang 4. Nakita mong naglalakad ang isang bulag na babae. Nakita mong naglalakad ang isang bulag na babae. Maghahanap ako ng ibang tutulong sa kanya. Tatanggalin ko ang mga nakaharang sa darahanan niya. Aalalayan ko siya sa kanyang paglalakad. Ipagdarasal ko na sana maging ligtas siya. Ano ang sagot? Tama, aalalayan ko siya sa kanyang paglalakad. Bilang 5. Papasok ka na sa paaralan, may nakasalubong kang bata na nagugutom. Papasok ka na sa paaralan, may nakasalubong kang bata na nagugutom. Sasabihin ko kay nanay na bigyan siya ng pagkain. Bibigyan ko siya ng pambili ng pagkain. Isasama ko siya sa bahay at pakakainin. Ibibigay ko sa kanya ang baon ko, tutal busog naman ako. Ano ang sagot? Magaling! Bibigyan ko siya ng pambili ng pagkain. Karagdagang gawain. Panuto. Ikuhit mo ang iyong sarili sa loob ng bilog. Magsulat sa loob ng call-out ng 5 mabuting katangian na maglalarawan sa iyo tulad ng halimbawa sa isang call-out. Ako ay isang batang matulungin. Ano ang iyong sagot? Magaling! Ako ay isang batang masipag. Ako ay isang batang mapagbigay. Ako ay isang batang mapagmahal. Ako ay isang batang magalang. Hanggang dito na lamang. Salamat!